Hello guys, welcome to 5th generation Hobby Shop. And video testing po tayo ng unit. Shoutout po pala. Ito po ay unit kay Sir Nomer. Shoutout po kay Sir Nomer of Laguna, sir. Welcome. This is your unit, the Crossman 2240 airgun pistol, caliber 22 pellets. Okay, so sa mga nagtatanong pala, no, kung ano daw yung kaibahan, ano daw yung pellets, at ano yung BBs. So, mamaya tatagal ko rin sa video yung ito. Okay? Anyway, ito po yung kanyang box. Crossman Air Power. Ayan. Model number 2240. Pellet pistol. Air-powered. Air-powered siya. So, CO2 powered siya. Yung 12G. Ito po yung CO2 niya. Ito po yung 12G. Okay? This is ESG brand. Ito po yung ginagamit dito. Okay? Yung mahabang tangke po, iba po yun, sir. No? Yung CO2 refillable na tank, iba rin po yun. Ito po ay disposable. Disposable CO2, pero marami pong nabibili nito sa market. Sa Lazada or Shopee meron po. Okay? So, buksan na natin. Okay, so bali ito po yung mga kasama sa ating pistol. Ito po yung silicone oil. Ito naman po yung pellets. Ito po ay caliber 22. Ayan po, 5.5 mm. Ito po ay 13.73 grains or 8.890 grams. Ayan, airgun pellets. Ayan, 300 shots po siya. Ito po ay GSB Match Jabolo. Made in Czech Republic. Ayan, magandang klase po itong pellets. So, bali, ito po, buksan natin. Ito po yung pellets. Okay, so sa mga nagtatanong po kung ano daw yung pellets at ano yung BBs. Okay, so ito po yung pellets. So, ito po yung mga ginagamit sa airgun. Mostly, ginagamit sa airgun. May iba't ibang klase po ng pellets. Meron pong local pellets katulad ng mga silver streak. Yan. At marami pang iba. So, pwede po yung gamitin dito. Ang tanong, pwede po ba yung gamitin dito? Pwede po. As long as 22 din siya. Caliber 22 pellets. Kasi meron din pong isang klaseng pellets, yung 177. Yun naman po ay mas maliit po yun compared dito. Yung 177. This one is caliber 22 at may iba't ibang klase din po. Meron din siyang katulad nito, ito po ay flathead, meron din pong pointed, meron din pong round pellets. So iba't iba po 'yon. So bali ang kasama po niya ay flathead. Okay, flathead. At ito naman po yung BBs. Ito po yung plastic BBs. Meron din pong iba't ibang klase ng BBs. Merong metal BBs, may plastic BBs, meron ding 6 mm, meron din pong 4.5 mm. Yun naman pong 4.5, yun po yung 177. Okay, ito parang 22 na rin siya. Itong BBs. Ito po ang ginagamit sa airsoft. So, hindi po siya ginagamit dito sa unit natin. Ito po ang mga ginagamit sa airsoft BBs. Okay, so sa mga nagtatanong po sa amin kung ano po yung kaibahan ng BBs sa pellets. Ito po ay pellets. Ito po ay BBs. Kaya po siya tinatawag na BBs or BBS kasi ball bullets. Okay? Shortcut lang siya ng BBs. Ball bullets. BBs. Or abbreviation siya ng ball bullets. Okay? So, yun po. Sana nakatulong sa tanong. Okay? So, bali ito po yung kasama 300 shots. At meron na rin po siyang kasamang 5 pirasong ESG. So, ESG CO2 12G. Ito po ay non-threaded. Wala siyang thread dito sa may part na to. Meron din kasi yung may thread pero hindi siya advisable na gamitin dito. I think mas malaki yung may thread eh. Okay, so this one is 12G non-threaded CO2. May kasama siyang 5 piraso. So, ang isang piraso more or less good for 30 to 40 shots dito sa unit natin. 30 to 40 shots, more or less po yun, no? Bago siya maubos. Okay?
And this is the unit. Ayan. So, itong unit natin, itong barrel niya, ito po ay rifled steel. Ibig sabihin po, hindi lang klaro sa video. Ito po sa may sa ilalim po nitong barrel na to, meron po siyang riffling. Yung meron po siya yung para siyang tinatawag nating spiral groove. Yung spiral groove yung katulad sa mga tunay na baril na meron siyang riffling. Yun po yung design na yun. Ginagawa po yun para pag lumabas ang bala, paglabas ng bala, umiikot po yung bala, nag-i-spin. So, mostly, meron yan sa tunay na baril at saka sa airgun. Sa airgun. Sa airsoft po, wala pong ganun. Okay? Sa airgun lamang at sa tunay na baril. Yung riffling na tinatawag, yun po yung spiral groove. Okay? Makikita po yan dito sa may ilalim. Sa loob na yan. Hindi lang klaro kasi sa camera natin. Pero meron po yung makikitang parang mga grooves. Okay? Spiral po yun. Paglabas ng bala, umiikot po siya. Okay? So, this one is a bolt action. Ito po yung kanyang charging handle. Okay, bolt action siya. Yan. Kasama lang, then load ng pellets, lock, tapos fire. Okay? So, ngayon, naka-safe siya. Okay? So, bali ito po ay single shot, bolt action, pistol. Single shot po siya. So, every shot, load. Every shot, reload. Every shot, reload. Okay? Single shot. Para siyang pinaiksing sniper rifle. Ayan. CO2 powered. Bali, ito po yung kanyang safety. Push mo lang for fire. Cross bolt po siya. And then, sa kabila naman yung safe. Push mo lang din for safe. Ayan. Okay. And then, yung sight niya, rear sight, ay adjustable po siya. Elevation lang. Elevation. Ayan. Sa front naman, fix. Naka-fix front sight. Okay. And then, dito po nilalagay yung CO2. Tanggalin lang yung cap. Ayan. And then, dito natin iuhulog ngayon yung CO2. But, before tayo maglagay ng CO2, sir, no more, patakan natin siya ng oil. Every time po na maglalagay kayo ng CO2, konting oil lang po, no? Konting-konti lang oil. Or, pwede naman dito lang sa may tip. Ito po sa dulo ng CO2, pwedeng dyan lang magpatak ng silicone oil. Kahit hindi na dito. Pwede rin dito. Okay? So, ngayon, lalagay natin tong CO2. Balik, ayan, yung CO2 na yan, mapapansin nyo po, wala pong butas yan. Ngayon, pag use na po yung CO2, nagamit na po, no? Wala nang laman. Magiging ganito na po siya. Ayan, magkakaroon po siya ng butas sa loob. So, ayan, hindi nyo na po magagamit yan. So, once na nilagay nyo na po dito yung CO2 at meron pa pong laman, bawal po siyang tanggalin. Pero pag tinanggal nyo po yun, sisingaw na po yun kasi meron na po siyang butas. Okay, lagay na natin CO2. Then, hihigpitan nyo lang. Huwag nyo po siyang higpitan gamit ang flat screw. Pwedeng coins. Coin lang gagamitin nyo. Or, mahihigpitan naman siya gamit ang kamay. Kamay lang. Huwag nyo siyang sagarin na higpitan ng todo. Ayan. Okay. Gamit lang ang kamay, mabubutas na po yung loob nun. Okay? Testing lang natin kung nabutas na yung CO2. Wala naman tong bala. Yan, meron na. So, may butas na siya. Okay? Ngayon, ulitin natin isa pa. Yun, lakas. Okay? So, yun nga, yung isang CO2, more or less, 30 shots bago maubos yun. Okay? Then, ang isa sa mga tanong din, kung gaano po katagal, i-stack yung CO2 na nasa loob. So, pwede naman siyang i-stack within 24 hours or up to 2 days. Basta wag nyo lang pong patagalin. Yung sobrang tagal na po talagang nandyan yung CO2. Kasi baka po magkaroon ng leak yung ating airgun pistol. So, pag nilagay nyo, as much as possible, ubusin nyo na lang. Tapos, tanggalin nyo yung CO2. Okay? And then, lagyan nyo ng konting oil bago nyo siya i-stack. Okay?
So again, shout out kay Sir Nomer ng Laguna. This is your unit, the Crossman 2240. Airgun pistol. This is bolt action. And powered by CO2. Caliber 22 pellets. Ayan. Maganda. Maganda siya pang hunting. Okay, so mamaya itetest natin siya dito sa lata. So, meron tayo ditong lata ng Century. Actually, nagamit ko na rin siya. So, take note, meron siyang butas dito, isa. Ayan, isa lang naman ata. Ayan, isang butas lang. Okay? Okay, isa lang. Ngayon, lalagyan natin dito ng markings. Siguro dito tayo maglalagay ng markings. Bibilugan natin yan. Yan yung magiging target natin. Tapos, okay, bibilugan natin. Tapos, lalagyan natin siya ng oras. Ano bang oras ngayon? Ngayon po ay, di nakaset yung aking, watch, okay? Okay, so ayan po, yung binilugan natin, yan po yung magiging target natin para wala pong daya. So makikita natin mamaya kung ano yung magiging result. Okay, so ngayon po ay March 12. Ang oras po natin ay 2:11. So lalagyan natin siya ng March 12, 2024. Oras natin ay 2:11. Ayan. So, yun yung magiging palatandaan natin na ngayon siya natin tinest. Okay? Para walang daya. Okay? So, dito natin siya ititest. Yan, kita nyo naman, wala siyang butas sa likod. Meron siyang butas. Ito po yung bibilugan natin. Ay, lagyan lang natin ng konting bilog. So, yan lang po yung nag-iisang butas. Yan kasi tinest ko yan sa mga dati nating review. So, take note lang. Yan lang yung butas. Nag-iisang butas. Okay, wala na pong ibang butas dyan. So, titingnan natin mamaya kung ano yung magiging result. Okay? Okay, so ngayon, lagyan lang natin ng bala. Load tayo. Okay, kasama lang. And then, ito po yung kanyang bala, pellets. So, tandaan nyo po, yung nose. Yung nose po, yan po yung may butas. Ayan yung may butas. Tapos yung head niya, ito po. Ito po ay flat head. Flat head po siya. Tandaan nyo po, yung nose ay laging nasa harapan po yan. Yung nose po ay laging may butas. Ayan. Load po. And then, lagay lang natin siya sa save. Okay, then, set up ko lang yung ating camera. Okay, Sir Nomer, ito po yung ating target na nilagyan natin ng date tsaka oras. Lalagay natin siya doon. Titingnan natin, ito yung ating titirahin at titingnan natin kung ano yung magiging result. Okay? Okay, so ayan Sir Nomer, yung ating target. So, firing tayo. Okay. Firing. Titingnan natin kung ano yung nagiging result. So, bali dito ko po siya, sir, tinamaan. Ito po yung nilagyan natin kanina ng circle. Yan, na may date tsaka oras. Yan, dito ko po siya tinamaan. Okay, nasa taas yung aking tama. And then, titingnan natin kung tumagos po ba. Yan, tumagos siya. Ito yung isang butas kanina na binilugan natin. Ayan, so tumagos po siya sa lata. Ayan, ganun po siya kalakas. Ayan. Talagang malakas yung unit. Ayan. Entry point, exit point. Tumagos po sa lata. Makapal na lata po ito Ayan, so talagang malakas yung ating unit. Crossman 2240. Okay? So, yun lamang sir. Kung may question pa po sir, bali i-release po namin yung CO2 kasi medyo malayo yung babiyahin yan. So, i-release namin yung CO2, then, ayun nga. So, kung may question po kayo, sir, regarding sa inyong unit, message lamang po kayo sa aming Facebook page, 5th Generation Hobby Shop. Again, this is your unit, the Crossman 2240.
caliber 22 pellets, air gun pistol, CO2 powered. Okay? Yun lamang sir, thank you and have a nice day.